Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, August 10, 2025. Sa kasalukuyan nga po ay ang minomonitor nating si Bagyong Fabian ay tuluyan ng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na po itong direktang epekto sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Samantala, habang nasa labas naman ang Bagyong si Fabian, ay inaasahan naman natin ang pagpasok nitong super typhoon na kung isipin natin dahil napakalakas na po ito na may kategory na nga po itong typhoon category na may lakas na umaabot sa 160 km per hour at may pagbugso po siya ng umaabot sa 195 km per hour. At ang pagkilos niya po ay papasok po sa ating bansa na may 15 kph or movement niya po. Kaya inaasa natin sa mga susunod na oras ang pagpasok nitong bagyong si Pudol sa ating bansa. Kaya naman mga kababayan natin, maghanda po tayo dahil sa mga malalakas na hangin na ating maranasan, lalo na dito sa Hilagang Luzon na inaasa natin na mas malapit dito sa bagyong si Pudol. At kung may malakas po tayong hangin, may kasama po yan ng mga malalakas na pag-ulan na dadala po ng bagyong si Pudol lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi dahil inaasa natin na mas malakas ang mga thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kaya sa mga kababayan natin na binaha, maging alerto po tayo dahil sa mga inaasa natin na maradagdagan ng ating tubig doon sa mga binaha pa. Kaya naman mas mapanganib sa mga kababayan natin na lubog pa sa baha. At asahan natin ang paglapit nitong bagyo sa mga susunod na oras, ipapalakasin din nito ang hanging habagat na nagmumula sa kanluran ng ating bansa. Kaya naman, dalawa po ang magiging senaryo natin, ang paglakas ng hanging habagat at ang bagyong si Pudol na may kategorya na nga pong typhoon category. Kaya naman, sa mga kababayan din natin na mangisda, huwag po munang pumalaut dahil may inaasahan tayong paglapit ng bagyo sa silangang bahagi ng Luzon na siyang magpapalakas ng alon sa karagatan na lubang mapanganib dahil inaasahan natin na magtataas din po tayo ng gale warning kung ito ay lalapit ng ating Philippine Area of Responsibility or pumasok na nga po ito. Kaya naman pagantabayan po natin sa mga susunod na oras ang posibilidad na kaganapan. Kaya naman sa mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po ang ating YouTube channel para ma-update ko po kayo sa mga susunod nating ulat patungkol nga po dito sa magiging lagay ng panahon o bagyong si Pudol na papasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, asahan pa rin natin mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon at gabi. At may mga thunderstorm din po tayong inasahan na dulot nga po ng hanging habagat na nagmumula sa kanluran ng ating bansa. At sa magiging lagay ng ating panahon dito sa Visayas, asahan pa rin natin na maapektuhan ang kanluran ng Visayas dahil sa paghanging habagat na nagmumula sa katimugang Mindanao. Kaya naman sa buong Visayas, may inaasahan din tayo maulap hanggang sa maulap na February na may mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng mga thunderstorm. Samantala, ang magiging lagay naman ng panahon dito sa Mindanao, asahan pa rin natin ang magiging fair weather. Kung baga makakaranas tayo ng bagyang maliwalas, ngunit may naasahan pa rin tayong mga pag-ulan, lalo na po pagsapit ng hapon at gabi na dala po ng mga thunderstorm ng hanging habagat. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, asahan pa rin hanggang sa maulap na papurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot nga po ng hanging habagat. Nakasalukuyan nga po na siya ang nakakaapekto dito sa ating mga kababayan lalo na dito sa Palawan area. At yun nga po, maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan. Kaya naman po kung lalabas ko ng inyong tanan, ugaliin pa rin po na magdala ng panangga sa ulan sa mga posibilidad na malalakas na pag-ulan na dulot po ng mga weather system na umiiral pa sa ating bansa. Kaya po sa magiging lagay ng ating karagatan, wala po tayo nakataas na gale warning. Subalit, yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon dahil inaasahan natin ang paglapit ng bagyo o pagpasok na posibilidad na magpalakas
ng alon sa karagatan na lubang mapanganib sa mga kababayan nating mangingisda kung sila ay magpapalaot. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon sa ating bansa. Paki-like and subscribe po para ma-notify po kayo sa mga susunod nating update sa patungkol dito sa bagyong si Pudol na ating minumonitor sa kasalukuyan. At yan nga po, maraming salamat and God bless us all guys. Bye for now.